Ayan na mga kawakiwak, ito na po yung actual video nung nasunog yung ating mga pananim doon, yung ating mga sagingan. Mabuti na lang yung kapitbahay ko doon, nakakuha pala siya ng kapirasong mga video. At ito nga, nahingi ko sa kanya, kaya may pakita kami ngayon sa inyo. Ayan o, yung portion na yan na wala masyadong tanim, mga kawaki. Ito naman yung portion na malapit doon sa boundary nung kanilang lote doon sa lote ko. Ayan mga kawakiwak. So kung mapapansin natin, sadyang napakalakas ng apoy oh. Yan. Makikita nyo parang may kawayan doon sa dulo. Pati yung kawayan na yan mga kawakiwak, nasunog po yan. Ayan, talagang nalanos siya. Mabuti nga itong porsyon na to, wala masyadong mga kahoy ito, wala masyadong tanim tayo dyan. Pero doon sa may naunang porsyon na nasunog nila, talagang maraming puno yun. Noon, hindi nga lang nakuhanan ng video daw yun kasi nung time na nandoon na banda yung apoy sa porsyon na yan, ay talagang nagtulong-tulong na sila para mapatay yung apoy. Pero malinaw naman dito na talaga namang napakalakas ng apoy. Ayan o, mga kawakiwak ko. Ito yung porsyon na malapit na sa puno ng kawayan. Yung, ayan o, natumba na nga yung kawayan eh. Sobrang lakas ng apoy mga kawaki, grabe. Oo. Ayan o, kung mapapansin nyo, talagang parang impyerno yung apoy. Oo, ang lakas. Ayan o, sunog na yung puno ng kawayan dyan, mga kawakiwak. Grabe o. Ayan. Mga kawaki, kaugnay po ito doon sa ating lupa na may mga pananim na nasunog ng ating kapitbahay. Ano? Siguro na panood nyo na dyan sa nauna nating video. Mating dito yung may-ari ng lupa at saka yung mismong nagsunog. At nagkaroon kami ng pag-uusap. Siyempre, nagkaroon kami ng balitaktakan at saka sagutan. At nagkaroon kami ng argument, siyempre, mga kawaki. Ano? Ang gusto niya kasi nilang mangyari ay ilibre na lang. Kasi kung kukumputin sa tamang pagkukumpute, sa lapad ng na-damage nila, may kalahati hektarya, mga kawaki at puno ng pananim, hindi lang 100,000 yung dapat nilang babayaran sa akin eh. So sa pag-uusap namin ito, nagkaroon kami ng argument, ano? Lumalabas kasi sa pagdating nila kanina dito, mamaya ipapakita ko mukha nila sa inyo. Pagdating nila kanina dito, parang lumalabas kasi na gusto nila libre lang. So hindi naman pwede. Ngayon, habang pinapanood yung video ito, mga kawaki, pinakikisuyo ko sa inyo, pinakikiusap na panoorin nyo hanggang matapos para maintindihan nyo ako sa ibig kong sabihin doon sa mga ito, mga kawaki. So yun, panoorin na natin. Andito sila. Wik wik. Wak wak. 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 So yun mga kawakiwak, ano, nakita nyo na yung video natin doon nung nasunog natin mga tanim doon. Itong si Ate Nilda, yung may-ari ng lote doon sa katabi ko. At ito naman yung nakasunog, si Norma, siya yung nakasunog doon. Dahil sa siya yung may-ari ng lote, mabuti na rin alam niya, mga kawaki. Pero ang talagang para sa akin na Tinilda, ang direktang may pananagutan dito, di sila talaga. Oo. Ito naman. Ngayon, mga kawaki, narito kami ngayon para mag-usap-usap kung paano ang gagawin namin doon sa property na na-damage. Kasi ang nangyari doon ay bali, ano nga ba sa English yung pagsusunog? Arson. Oo. Tapos, nung masunog, mayroon siyang damage. So, sa Tagalog, pagsusunog na nagresulta sa pagkasira ng mga ari-arian. Yan. Siguro yan ang pinaka. Oh. Ari-arian ng mga tanim. Sabi, ano man yan? Basta ari-arian. Oo. Ngayon, ito, tanungin natin to si Norma. Saka si Ate Nilda. Pero kasi nagkaroon ito ng pagkakamali, hindi pwedeng libre, hindi pwedeng wala, hindi pwedeng thank you. Kasi nakita mo naman, di ba may balon ka dyan sa baba, nung mga
mga maliliit na, nakita mo yun, tag-init kagaya nito kung paano ako magtigib dyan ng tubig para hanggang sa lumaki yan. Kasi mga tanim, kailangan mo lagaan yan sa loob ng 2 taon hanggang 3 taon bago mo siya pababayaan para sa mabubuhay. Kasi pagka ngayon, patayan. Kung halimbawa gano'n, Kulong nga. Tama na natin to, asawa niya siguro. A few inches later. Oo nga pala, may tapusin ko lang sinasabi. Alam niyo ba bakit nasunog niya yung mga pananim natin? Dahil sa ahas. Malupit natin, Hilda. Nakwento niya sa'yo. May nakita siyang ahas. Di ba, Tenor? opo, naging Alam ka doon sa... May nakita siyang ahas. Gano'ng kalaking ahas ganito? Hindi po, malaki po. Gano'ng kalaki? Malaki, mas malusa lang dito sa akin. Oh, anong kulay? Ano, yung may itim, tapos, ano, may puti. Oh, So- Itim yung, hindi ko alam kung anong klaseng ahas. kambang. Itim daw, saka Yung May puti. May puti. ngayon, Parang abuhon ang kulay. ngayon mga kawaki, tignan nyo lang kung anong klaseng ahas yan. Mag-comment kayo, ano? Kung anong klase. Nung sinunog mo, tumakbo, di nagkalat yung apoy. Nasunog mo ba yung ahas? Hindi ko naman alam kung sa ano paakyat siya hindi ko naman nakita doon sa Wag sabi mo nung sinunog mo, naabot yung buntot ng ahas, Wala ko sinabi ko na- naglalagablab. Hindi, ang sabi mo, pag tumakbo ang ahas, pag nagdingas ang buntot, Oh, maglalakad may apoy. Sabi mo. tama! Opo. O di ba ang pusa, pagka binasa mo ng gas sa kasinindihan, hanggat saan siya tatakbo, sunog lahat ng dadaanan niya? Kaya sabi ko, nagdidingas wala ang buntot ng ahas pag tumatakbo. Bah, nagbabaga ang buntot. Baka kala mo. Bakit nasunog din ang bundok niya? Hindi ko naman nakita po. Ang sabi lang ni Kuya, nga, pag tumatakbo ang ahas, nag-aapoy ang buntot. Kaya ang dinadaanan ng buntot, ng kadamuhan, magdidingas din. Sabi ni Kuya. Nung nag-usap kami Ano yan, dito. aswang? Ang sabi niya, Ate Nilda, ang sabi niya sinunog yung ahas. Oo. Kasi Ngayon, Hindi ang ahas ang sinunog. Kung ang ahas nasunog mo sa ulo, hindi na makatakbo yun. Pumasok Kaya ngayon, nasunog mo sa katawan o sa buntot, bakit nagkalat ang apoy na napakabilis? Sige nga. Ikaw naman po nagsabi yun nga pag nasunog Oo ang nga, buntot. pero sa tingin Hindi mo, ko bakit? naman alam na ano nga nasunog yun doon dahil sa ahas. Dahil hindi ko naman nakita po ang ahas nung sinusunog ko. Ganon, o. Oo. Sige. Ngayon, sa tingin mo, bakit siya nasunog na mabilis hanggang doon? Hindi ko naman po alam dahil hindi ko naman po sadya yan nga inaano. Dahil mahangin kasi. Ha? Mahangin. Inanuhan ko pa, kinabigan ko pa yan eh. Hindi ko Isa nakayanan ng apoy. Pag inimbestigahan yan, may kainin kasi siya sa babae. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo sinasadya. Totoo yun, sinasabi mo. Hindi mo sinasadya dahil wala namang sira ulo na susunugin yung hindi kanya eh. Na alam niya magka-problema siya, tama ba? Ngayon, ang problema kasi, pagdating sa investigasyon, hindi yan ang magiging resulta. Kasi, maliwanag doon, na doon sa ibaba, doon sa kinaingin nila, sunog din natin Hilda eh. Kasabay nung pagkasunog nung sa akin eh. Paano mo sasabihin na hindi mo sinasadya? Maring sa akin, hindi mo sinasadya. Pero yung sa inyo, sinadya mo talagang sunugin yun para kaingin yun eh. Hindi ko na nakayanan anong kabigin ang apoy kasi sobrang init eh. Kasi yung lupa namin, parang pa ganyan, mga kawaki. Kaya nung masunog dito sa baba, tumalbo yung apoy ng ganyan. Pero isa lang maliwanag dito, dahil nagkaroon ng sunog dahil dun sa ahas. Gusto niya namang sunugin yung ahas, ibuhay naman yun. Siyempre tatakbo yun, di ba? Kung nasunog siya o tumakbo. Kasi ang laki ng apoy ko eh. Kung nasunog siya, Ate Norm, kung nasunog siya, dapat nandoon siya. Kita natin. Hindi yun. Tuwang-tuwa, baka mo yung ahas nung Baka tumakbo. Yun nga po eh. gumapang. Dahil mabilis ang ahas. Kasi kung takbo pa yun eh. No? Parang wala naman yata pa yung Wala. gumapang. Gumapang. Nasunog yung aming property dahil sa ahas. Ganito kasi yan. Parehas na naman tayo may matay. Oo nga po. Doon sa puno ng nyog, nandoon yung mga balat ng nyog saka yung mga dahon. Ngayon, tumawid yung apoy doon, nasunog yung
gamit tambak doon, yung mga pinagbalatan ninyo. Oo. So ngayon, siyempre, hindi yan nasunog yung mismong sa taas, kasi mataas man yung nyug eh. Pero yung init noon, umaakyat sa taas. Kaya nga, pag pinuntahan mo ngayon yan, nakita mo laylay yung mga dahon, bagsak na yung mga dahon, nalanta na siya. So, ibig sabihin, mabubuhay man yung nyog, pero bago magbigay ng bunga yan, tagal yan, taon siguro. Eh, kung Nabansot siya eh. kung halimbawa, ganyan ang ano mo, Oo. kalaki naman yan. Hindi, napakamura na yung 10,000. 10,000. Oo. Kung wala man naman sila ibabayad, paano yan? Hindi, kung anong nakasaad sa batas. Kailangan natin, tingnan natin sa barangay. O pwede. Oo, mas maganda yon. Kaya lang, hindi na gano'n na magiging usapan natin pag nasa barangay. Ano ba usapan? Titiyakin ko na yun. Hindi na tayo nakasiguro na yun lang ang halaga na pag-usapan natin. Pag nasa barangay yan, kasi isa-isahin natin yun eh. At saka sa bawat puno ay meron yung kakibat na halaga. At ang halaga noon, siguraduhin ko sa iyo na medyo mabigat. Kasi naalala mo yung nandito si Pastor noon, yung isang puno ko ng langka na pinutol nila. 40 million binayaran noon. Sa isang puno. Sa barangay kami nagkuhan noon. Kasi ganito yan, Ate Nilda. Papaliwanag ko lang sa iyo. Sa ngayon, ang lalaki ng puno ng kando, ng kape, nakita mo yon. Diba na-harbisan ko yun ng isang sako, taon-taon eh. Magkano kilo ng kape? 25 kilos na lang ang isang sako, yung may balat pa. Magkano kilo ngayon ng kape? Sabihin na lang natin 250. I-time mo ngayon sa 25 kilos, din laki. Ang kape, ilang taon yan mabubuhay? Naabot ng 50 years yan. May higit pa. Kwentahin mo yon. Di sa kape pa lang malaki na. Diba? Paano yung langka? Wala namang kwenta yung mga santol doon. Yung malaga doon yung langka, saka yung avocado. Marami rin puno ng langka doon. Yung avocado, isa lang yata yung malaki. Kita mo yung puno ng dalangita ko ron. Yun. So, medyo, maganda naman na yun ang sinasabi mo. Kung gusto mo pa sa barangay. Pero hindi na yung gano'n ang mag-usapan natin. Kasi, Mas maganda nga makita nila para paano tayo ngayon. oo nga, kasi ang pinag-usapan naman natin, una kasi pag nasa barangay tayo, abala. No? Abala tayo doon ng pabalik-balik. Pag hindi tayo magkakasundo roon, ay siyempre sa korte tayo mag-uusap. Ganun lang naman yun. Ang pinag-usapan natin, maliit lang naman na halaga. Ang tanong ko sa'yo, magbabayad ka ba? Sila. Hindi naman ikaw palang magbabayad sila eh. Ayun na nga, inaano ko nga sa'yo, wag mo naman ganyan kalaki. Kita mo naman yun. A few inches later. Kunin mo ako na magbabarangay tayo. Talagang hindi kita atrasan pagka-barangay ang pinag-usapan. Sa barangay ako nagtatrabaho eh. Nagadila nga sa luwag dyan. Kaya nga, pag sinabi mong, pag ginahamon mo ako na magbarangay tayo, talagang sa barangay ako nagtatrabaho eh. Paano hindi ko alam? Bawasan mo. Sige, magkano gustong bawas? Ikaw naman yung tanungin ko. Sila ang kaya nila. Ayan. Bali naman ito ngayon, gusto pa, hinahamon pa ko nito, Tinilda, na magbarangay kasi gusto pa makarating kami sa korte. Hindi niya alam kung, alam mo magkano ang filing fee ngayon? Pag ako ito, papaliw. Baka hindi pa. Pag ako nagre-reklamo sa iyo, libre ako. Wala akong bayad sa abogado. Lapit ako sa may paw. No. Pag ikaw ang dinimanda ko, obligado kang kukuha ng abogado para ipagtanggol. Hindi na kumukuha ang abogado. Basta mag-atin lang ako sa'yo. Ipagtanggol ang hindi ngayon. Tinuturo. Ito, mga kawaki, maganda na rin malalaman nyo ito. Ganito yan. Kapag ka nagkaroon ng kaso sa barangay, ang magkabilang panig, pag hindi nagkasundo, yung nagreklamo ay bibigyan ng CFA. Ang tawag doon ay CFA, Certification to File Action. Saan dadalhin po yon? Dadalhin yan doon sa korte para doon na pag-usapan yung kaso na hindi nila napagkasunduan sa barangay. Ang nagreklamo, halimbawa kagaya sa akin, nagreklamo ako, makahingi ako ng tulong doon sa public attorneys para malibre ako ng abogado. Ito namang respondent, hindi naman kayo lang marap sa korte, hindi kayo kukuha ng abogado, no? Ang abogado ngayon,
pinakamababa na siguro, kung may makukuha kayo dyan na pinaka-medyo, sabihin na lang natin, pinakamababa, doon kasi sa amin 35,000 eh. Pero ang medyo maganda-gandang presyo ng abogado ay 100,000 yan. Bukod pa doon, may mga piling-piling ka pa na gagastusin at tinilda. Eh, ang pinag-usapan lang natin 10,000. Ngayon, gusto mo pang gumastos doon na demandahan kasi nahamon mo limbawa ako na magdemandahan. Eh, sigurado ako dito 100%. Wala ako dito katalo-talo, di ba mga kawagi? Ganyan ganon, ang presyo mong 10. Magkano naman ang ibibigay mo? Eh wala na ngayon silang hanap mo. Yun nga ang presyo ko. Anong wala? Ngayon, nagtumatawad ka, di ba? Alam mo, kung tutusin, mga kawaki, napakita natin doon sa ano. Kung kukintahin lahat, hindi naman sinaano kagaya ng sinasabi ko, mayroon akong kadimandahan dito nung una, isang puno lang ng langka, nagbayad siya ng 40 mil sa akin. At yan ay recorded dyan sa barangay. Hindi yan kwentong barbero Oo. Talagang nagbayad siya ng ganun kalaki. Kasi malaki ang langka at kinukwento yan kung gaano katagal mabubuhay at saka kung magkano pinoprodukto mo taon-taon. Halimbawa, nagproprodukto ka ng 2,000. Eh kung 100 years yon nabubuhay yung langka sa 2,000, di babayad ka 200,000. So sa kasong iyon, nagkasundo kami noon sa 40. Ang langka mabubuhay na hanggang 100 years. Eh nagpoprodukto ka sa isang taon ng 2,000. O 100 times 2,000. 200,000. Kaya tuwang-tuwa pa nga siya dahil ang binayaran niya sa akin 40 mil. Pero doon sa 40 mil, nagtawad pa siya. Hindi ko na siningil yung kulang Basta yun ang naging kasunduan namin. Halimbawa ko yan. Usapan natin. Kung wala naman Yun na nga. Siyempre, pananagutan nila sa pangalan ng batas. Kung ano, halimbawa, sabihin ng, ganun. Sabihin ng batas, wala ka pang bayad Kulong ka. Kasi kaso mo, arson. Pagsusunog. I-correcto lang ako dyan, mga kawaki. Kasi ang pagsusunog yung kaso nila At ngayong mga buwan na to, fire prevention man tayo ngayon, mabigat ang kaso ngayon. Oo nga pala, yung kapitbahay namin dito nasunog yung 2 bahay dahil nagsindi lang din ng siga. Ayan, 200,000 ang binayaran. Pero kubo lang naman yun. Masyadong mahal ngayon Pero may pera naman kasi sila Ito naman si Ate Nilda, big time to Ano lang yung bigtan? Yung ganitong mga hanap buhay. Saka itong si Ate Norms, big time dito. Dahil sa bubulot ng damo. Gabi-gabi ito, pumapalya to sa gin Alam, Oo. hindi ako umiinom kuya. Hindi ba ikaw yon? Hindi. Oo. Ito, Ayan. Wala naman tayong pakialam doon sa inuman o ano dyan. Pera naman nila yung ginagastos doon, mga kamutuwa. Sige. 10,000 na lang. Pinakamura na yon. Kasi pag sa barangay tayo ng Ate Nels, baka pabutin ko pa ng 100,000 yun. Medyo malaki-laki tas. Malapad ang kanila. Ang area na nasunog nila, puno ng mga pananim. Malapad yun. Nakikita nyo naman dyan sa video. Malapad yun, Ate Nels. Hindi biro yun ang nasunog yun. Kulang-kulang kalating hektarya yun. Huwag ka na kumontra kasi para naman tayo may matay. Ngayon. Ano ko sabihin naman? Yung, alam mo naman yung Oo. ano doon, lugar. Hindi, ganito kasi yan Wala sanang problema doon Kasi kung doon sa Bondire, nung nagsunog ka, nilinis mo yan ganyan. Hindi yun tatawid yung apoy doon sa akin Ito po kuya, ang inano ko ng winahig dito sa akin ang damo, sa lakas ba ng apoy, tapos mahangin, umano ang apoy doon, sumilab din. Ang kinahig mo lang, ganito lang, ilang di pa lang yun. Napakahaba ng boundary. Ngayon, tumawid yung apoy. Ngayon, kung nilinis mo yon hanggang doon sa wala ng mga dahon, hanggang dito, hindi sana magtawid yun. At saka kahit tumawid pa yon, halimbawa sa sobrang lakas ng apoy, tumawid pa rin yun, hindi kita pababayarin. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita ko na hindi mo sinadya Yun ang punto. Hindi ko siya pababayarin kahit 5, mga kawaki. Pero kasi nagkaroon ito ng pagkakamali, hindi pwedeng libre, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng thank you. Kasi
Nakita mo naman, di ba may balon ka dyan sa baba? Nung mga maliliit na, nakita mo yun, tag-init kagaya nito kung paano ako magtigib dyan ng tubig para hanggang sa lumaki yan. Kasi yung mga tanim, kailangan mo alagaan yan sa loob ng 2 taon hanggang 3 taon bago mo siya pababayaan para sa mabubuhay. Kasi pagka ngayon, patayan. Kung tawag mo lang, dati may babae sa ano. Kulong nga. Sama na natin ito, asawa niya siguro. Isa lang ang nakamali, kapit ka. O, sige. Ngayon, sa tingin mo, bakit ka nasunog na mabilis hanggang doon? Hindi ko naman po alam dahil hindi ko naman po sadya yan nga inaano. Dahil mahangin kasi. Ha? Mahangin. Inanuhan ko pa, kinabigan ko pa yan eh. Hindi ko Isa nakayanan ng apoy. Pag inimbestigahan yan, may kaingin kasi sa baba eh. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo sinasadya. Pagdating sa investigasyon, hindi yan magiging resulta. Kasi maliwanag doon na doon sa ibaba, doon sa kinaingin nila, sunog din natin nila eh. Kasabay nung pagkasunog nung sa akin eh. Paano mo sasabihin na hindi mo sinasadya? Maring sa akin, hindi mo sinasadya. Pero yung sa inyo, sinadya mo talagang sunog din yun para kaingin yun eh. O ngayon, ayan na, doon na tayo sa presyuhan. Yan ang presyo ko eh. Yan ang sisi mo. Magkano bang dala mong pera dyan? Wala akong pirang dala. Agoy. Ba't mo tinatanong na kung magkano? Siyempre, dapat nila malaman. Okay. Alam na nila. Sila tanongin natin. Paano mo bayaran? Kuya, di ako nakakasig. Kami wala kami hanap buhay, kuya. Opo. Kaya nakikiusap lang ako sa'yo kung sana kung maaari lang. Tawarin mo na lang ako. Ako. Pinaghirapan ko ng ilang taon yung naalagaan. Pagkatapos ang pagod ko doon, tiway mo. Di ba kaya kung magkabaliktad kaya tayo ng kalagayan, at hindi kung siya naman kayang ikaw nga, maganda to nandito sa Tinilde. Halimbawa, nga ano, yung makaya mo, kung mayroon ka, kaya rin mo. Wala akong pera ko, ate. Kuya. Wala kang kami. Yung may pang gin ka nga eh. Paano Kuya, hindi yung ako may gin gabi-gabi. Ikaw nga Tinilda, ang magpasya na ito kasi Ate Nilda, pero hindi naman pwede itong gusto yung mangyari na libre na lang natin Nilda. Pero hindi nagdadala din doon. Ito, tanungin mo Hindi dito. naman siguro yan, ano, Hindi naman makatao yata yun. magbigay naman yan sila siguro. Mayroon lang. Ang sabi niya, patatawarin na lang daw, tiway na lang, libre na lang daw. Paano yun? Hindi po naman ganun. Kung ikaw ako, yung Ate kaya Nilda. lang namin po. Ha? Yung hindi naman ganun kahalaga kasi wala naman kami po hanap buhay. Halimbawa, mayroon tayong produkto. Wala naman produkto kami dyan. Pag mayroon, Iniiwas to sa bayaran. hindi ko naman kuya. Halimbawa na lang. Naman pangbayan talaga. Kasi pananim ang sinira mo dyan eh. Kapatan na lang nila ng linisin nila natin ilang araw yun bago agang tapos sa puligo. Trabawan nila. Matalutin mo? Oo. Pinisan nyo dalutin nila. Nadamit niya. Babayaran niya sa pamagitan ng paglilinis doon, pagkatabas doon. Kailangan clear para mataniman ko yung area. Pangalawa, ganito. Pwede mo naman yan hulug-hulugan. Kahit, kasi sa barangay tayo mag-usap, gano'n din ang resulta nun eh. Pwede mo naman hulug-hulugan. Oo. Bawa, mangako ka kung magkano ang una mong ibibigay. Kalakihan po may bibigyan namin buwan-buwan. Tatlong paupahan mo eh. Gano'n, Patingin ka eh. hindi nga ako Buti na nakikita. ikaw, alam mo, Tatlo. ako wala akong alam dyan Oo, sa yun. may paupahan. Alam mo na ngayon. Wala na. Yung isa, wala na nga tao. Hindi na nga nakakapagay nagbabayad po. Ha? Hindi nagbabayad. Pinaalisan ko na. Tapos ngayon yung isa naman, ako pa, sila nasusunod ko kung kailan nagbibigay. Hindi nila ako sinusunod. Eh magkano lang naman po ang upa ko yun? 1,000 lang sa buwan. Ano, Kasi bundok din So, yan eh. ikaw mag-decision yan. Kung ano yun, siya naman ang kinukwento eh. Kung hindi ako Ngayon, kapangako ganito kuya yan. ng malaki. Kung may produkto naman sila dyan, kasi magtaginin, magkagakuan, ano ba itatanim nyo sa darating? Mais po, tapos kung paano Oh, meron mais kami nila. pantanim, lang Anong decision mo ate? kamuting kahoy.
Ayun lang po. Eh, Ano, pagtanim. ano Ay, mo si kamuting kahoy, wag Charlie? yun. Napakatagal na, isang taon yun bago maglaman. Ano mo si Charlie? Kung payag siya nga sa ilang araw, magdamo doon bawas doon sa, Oo. ano, hindi naman siya, ano. Agapyado ako doon. Ngayon, kung oras na makaano ng mga ilang araw, na ganyan ang bilang, yun po ka, tapos ano na lang, ang kulang doon. Kung meron kayo, Oo. Tanungin Di ba nakita nyo sa may Tanungin bundi rin? ko ang asawa ko. Bayan magaga. ano ba? Tatanungin ko, Charlie, sabihan ko. Eh, wala siya dito eh. Paano ko merarating ko dito? Dapat Sabihin nandito sa siya kanya. ngayon eh, habang nag-uusap tayo eh. Paano ko na lang? Si nanay na lang magas. Basta, ganyan na lang. Pagdating ng ano, bilangin niyo sa 5 araw sa magkano, 3. Yan. Ganyan na lang para wala nang kwan. Kasi agrabyado naman siya. Aminado ka, Ate Nilda. Mm. Tama ba? Kasi ako ayaw ko naman masaktan Oo. ang papa natin. Yun. Inaano ko lang yun. Siya, magbayad, pero huwag kang magbigla na mabayaran nila agad. So, ang magiging kasunduan natin, ganito na lang. Pagka may produkto ka dyan, kamuting kahoy, mais. So, yun. Halimbawa, bayaran niya ako ng, halimbawa, isang sako, ilan? Hanggang saan mabayaran siya? Ganun na lang. Pagkatapos, bukod pa doon, kung magtanim kayo doon, kung maglinis kayo doon, o bilangin niyo kung ilang araw, may estimate ko naman yon. Bawa, nakasampung araw ka doon. O, di, ibabawas natin yon. Siyempre, Hindi pwedeng libre at Nilda. Tandaan para mo na. kasi, ibig sabihin, Yan. o. para naman nga hindi man siya agrabyado Opo, sa naiintindihan kanyang ko na sa Dami. kanyang Opo. tanim. Opo. Naintindihan naman natin na Opo. ang tanim, ilang taon antay Opo. Oo. bago makaani. Opo. Diba, no? Opo. Tapos, kung halimbawa, ganyan ang presyo, hindi mo man kayang bayaran, ano mo ka? Damuhan mo, hay, total, payag naman sa damuhan. Bilangin, yung pinakakulang, pulugan nyo na lang doon sa mga anong tanim ninyo. O, yun. So, ang magiging final na usapan natin, isusulat kamay pa ba natin? Di na. Ito na lang yung Hindi na, video yung Hindi ating... naman tayo bata. Okay. So, ang magiging basihan na lang natin yung video. So, ang magiging usapan namin dito, mga kawaki, yung area, kung ilang araw siya magdamo doon, unahin nyo yung dito banda, yung walang masyadong tanim na, yung walang tanim na sa tabi ng nyogan, walang tanim doon, yung pwede kong taniman ng kamuting kahoy yun eh. Toro muna lang kuya kasi wala kami alam. Hindi yun na mismo, di ba nasunog yung nyog, yung may bakante doon, may natumba na kwan. O yun ang una yung linisin. Tapos, ibabawas na lang doon sa napagkasunduan naming halaga. Tapos kung may mga produkto siya, Nasang sako, magkano halaga. kung magkano ang bintahan, di yun ang... Yun na lang. Para wala nang isipin na sakit ang huwag mag-isip. Oo. Hindi na tayo mag-usap sa barangay. Hindi na. Tama na. So, inahamon mo ako sa barangay eh. Ano eh, para nang maraming pasipot-sipot pa, nag-sipot pa. Ikaw naman, para Anong ritsi-ritsi na sinasabi mo? Eh, ako itong nagrabyado, hindi naman ikaw eh. kung sa'yo ko gagawin yun. So yun mga kawaki. Pagkatapos ng aming pag napakinggan nyo naman siguro at narinig nyo naman, nakikita nyo naman kung anong aming nagiging argumento doon sa aming pag-uusap. Bali na pagkasunduan namin na yun nga, babayaran niya ako sa pamagitan ng bunga ng kanyang mga pananim. May mga tanim din kasi sila mga kawaki. At yung iba namang ay lilinisan niya. Lilinisan nila yung area doon na nasunog kasi malapad pa yung natira doon. Palilinisan ko sa kanila para makapagtanim ako doon ng panibago, mga kawakiwak. Pero yung paglinis na yan, tukwintahin na lang at ibayad doon, ibabawas doon sa kanilang arawan. Kasi dito naman ang arawan lang ay 300 hanggang 350. Libre kain naman yan. So siguro ang gagawin ko na lang dyan, papatak na lang na 500 yung kanilang araw. Eh, hindi naman sila buong araw na maglilinis niyan, mga kawaki. Baka wala pang sa isang araw, baka wala pang 3 oras ang ikatrabaho nila. Kasi sa umaga ka lang makapagtrabaho, tapos sa hapon,
Alas 4 na rin ng hapon, saka ka naman makapaglinis kasi sa tanghali sobrang init dito mga kawaki, ano. So, pwede naman natin kasi silang ililibre mga kawakiwak na hindi na natin pababayaran. Kaya lang, kung gagawin natin yan, hindi sila magkakaroon ng tamang aral. Baka mamaya, dahil isipin nila na pwede naman pala yung ganon, okay lang na magsunog sila ng kung ano, kaya makatira sila ng property. Kaya minabuti ko na kahit papaano, talagang magbabayad sila ng kanilang ginawang kasalanan. Kahit sa ganong paraan lang. Hindi po pwedeng ililibre natin sila mga kawakiwa. Kasi una, ang ginawa nila ay labag sa batas yun. Mabuti nga kamo na agapan nila kasi kung hindi, napakalapad ng masusunog na area at ang dami pang property na madadami sa mga kawakiwa. So, ganun na lang ginawa natin para magkaroon sila ng aral at maintindihan nila yung ginawa nilang mga pagkakamali. Ang totoo niyan, yung pumunta dito, si Ate Norma, siya lang mag-isa. Pero siyempre may mga kasama sa dyan dahil malapad yung kanilang nalinis na kinainin nila So parang inaako niya na lang lahat ng kasalanan para sa kanya mapupunta. So yun naman ay sabihin na lang natin na hindi naman niya sinasadya, pero siyempre maglapat tayo ng counting punishment. Kasi kung ilalapat yung totoong punishment talaga doon, ay malaki-laki ang babayaran nila mga kawaki. Sa susunod natin ng pagkakataon na magkaroon tayo ng ganong klaseng problema rito, paki-comment dyan mga kawaki, para sa susunod, sana wala nang susunod. Pero kung sakali, mayroon pang susunod, para alam natin yung ating gagawin. Mag-comment lang po kayo dyan mga kawaki. At salamat po at hindi kayo nag-skip ng ating mga ads. At maraming salamat po. Patuloy kayo nagsusupport dito sa ating channel. Mga kawakiwak, God bless inyong lahat. Ingat kayo. Saan man kayo panig ng mundo. Ay! Bira!